Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Mia. Nakatira ako ngayon dito sa Bulacan, pero ako ay tubong Balamban. Katabi lang po ito ng Cebu sa Visayas. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kababalaghan na naging bahagi ng aking buhay. Hindi perpekto ang relasyon namin ni Daniel. 6 na taon na kaming magka-live-in bago tuluyang maanal ang kasal niya sa una niyang asawa. Sa wakas, malaya na siya. Abot kamay na namin ang matagal na naming pinapangarap, ang makasal sa simbahan. Nakablock na ang date sa kalendaryo. Halos araw-araw na rin kaming abala sa paghahanda para sa nalalapit naming kasal. Inaayos na lang namin ang flower arrangement sa altar at second fitting na ako sa gown na susuotin ko. Misteri, kitang-kita ko na ang sarili kong naglalakad ng dahan-dahan papuntang altar habang tumutugtog ang theme song namin ni Daniel. Nakikita ko na rin ang napakatamis niyang ngiti at kinikilig ako dahil alam ko na ako lang ang tanging nasa mata niya. Matalino po si Daniel, maabilidad at buo ang loob. Mekaniko siya pero may-ari siya ng isang malaking talyer sa lugar namin. Laging maingay at amoy grasa ang 3-story building na naipatayo niya sa tabi ng bahay namin. Pero para sa akin, ito ang tunog at amoy ng tagumpay, ng pangarap na pareho naming pinaghirapan. Siya ang amo at ako ang katuwang niya, sa buhay man at pati sa negosyo. Dahil dito ay nakilala kami sa lugar namin. Hindi naman kami mayaman, pero masasabi mo na nakakaangat na rin kami. Madalas nga, binibiro kaming perfect couple ng mga tauhan namin sa talyer at pinagtatawanan ko na lang sila. Matagal na kasi namin silang kasama. Sa totoo lang, tao na sila ni Daniel bago pa lang maging kami. Parang pamilya na talaga ang turingan nila sa isa't isa. Akala ko ay ako ang palaging bida sa kwento ng buhay namin ni Daniel. Hindi ko inaakalang may makakasira sa magandang storya na binubuo namin. Si Angela ay bagong lipat lang pero agad itong pinagkaguluhan ng mga tao sa amin, lalo na ng mga kalalakihan. Bata pa ito, napakaputi at maganda. Hindi rin siya nahihiyang ipakita ang katawan niyang pinagpepiestahan ng mga tambay at kinaiinggitan ng mga kababaihan rito. Sanay siya sa atensyon at halatang gustong-gusto niyang pinagtitinginan siya. Mula sa napakalandi niyang paglakad na may halong kembot na magaslaw hanggang sa titig niyang pabebe na sinasabayan pa niya ng kagat-labi, siguradong maiinis ang kahit sinong babae na makakakita rito. Ang pinaka nakakaasar pa, Misteri, sa lahat ay alam niya na maganda siya at ginagamit niya yon para makuha ang gusto niya sa mga lalaki, may asawa man o wala. Alam ko ang hilat siya ng babaeng katulad niya. Hindi sila umaasa sa sarili nilang sipag. Hindi sila naghahanap ng trabaho. Ang hinahanap nila ay mga lalaking pwede nilang landiin para sumunod sa kanila.
Walang ginawa noon si Angela kundi magpalakad-lakad sa harap ng talyer. Halos ginawa na niyang rampa sa entablado ang parking space sa harap ng shop namin ni Daniel. Maikli ang shorts, hapit na hapit ang damit niyang halos kita na ang kaluluwa. Ang lakad naman niya ay may kembot na baling-bali ang balakang. Siyempre, parang mga asong ulol na nagkakagulo ang mga tauhan namin. May sumisipol, may sumusutsot, meron ding nagbubulong-bulungan na alam mong puro kamanya ka ng laman. Gusto ko sanang pagsabihan ng mga ito pero ayoko naman na isipin nilang nagseselos o naiinggit ako sa babaeng yun. Ilang araw lang ay naging tropa na siya ng mga tao namin. Lagi siyang tumatambay sa talyer at nakikipagbiruan. Siyempre, dahil likas ang pagkakire nitong si Angela, ay hindi mawawala ang kanyang pagkawak-hawak sa braso ng mga tao namin na sinasabayan pa niya ng, "Kuya, baka may libre kayong soft drinks dyan," na may halong kindat sa mga mekaniko naming utu-utu namang nagbibigay mula sa supplies namin. Naiinis ako kapag nagpapalibre ang babaeng ito pero hindi pa rin ako makapagsalita dahil parang ayos lang naman yun kay Daniel. Ito ang lalo kong kinaiinis. "Hi, Sir Daniel!" Ang nakakairitang bati ni Angela sa partner ko. "Naghahanap ako ng trabaho eh. Kahit ano, basta marangal." Sabay kindat at kagat-labi nito. Agad-agad namang lumapit si Daniel sa counter na siyang kinagulat ko. Iba ang ngiti nito at may kislap sa pagkapilyo ang kanyang mga mata. "Sakto, kailangan namin ng kahera." Ang masayang sagot ni Daniel na hindi man lang naisip na konsultahin ako. "Pwede ka bang magsimula na bukas?" Ganon kabilis? Siyempre, umayag agad si Angela. "Sige po sir, ang bait niyo." Sabay pisil sa braso ni Daniel. Nakuha pang kumagat-labi at magpaamo ng tingin nito bago tumalikod at kekembot-kembot na naglakad pauwi sa kanila. Kinabukasan ay tanghali nang dumating si Angela sa talyer. Para siyang magbabakasyon at hindi magtatrabaho. Napakaikli ng shorts nito na halos kita na ang singit. Ang crop top naman niya ay mas maikli pa sa pasensya ko. Akala mo pupunta sa beach at hindi sa talyer. At ang pinakamasakit pa dyan ay parang wala lang ito kay Daniel. Hindi man lang nito napansin na kabastos-bastos ang suot ng bago niyang kahera. O baka naman napansin niya pero hindi lang siya nagrereklamo. Isang araw habang nagkakape ako sa opisina ay narinig ko ang tawanan mula sa labas. "Sir Daniel, ang bigat naman ng kambyo na to." "Teka, tulungan na kita at baka mabalian ka ng kuko dyan." Tawanan. Tawanan na parang sila lang dalawa ang tao sa mundo. Minsan ay narinig ko pang napakalambing ng boses ni Angela nang kausapin niya si Daniel. "Sir Daniel, gusto niyo ng kape? Ipagtitimpla ko sana kayo eh." At ang hinayupak na lalaking to ay mabilis namang sumagot. "Sige ba Angela, pero yung matamis ha? Sawa na kasi ako sa matapang na kape." Sabay kindat na siyang kinakilig naman ng hitad naming kahera. Sa una ay sinabi ko sa sarili ko na, "Trabaho lang to Mia, kalma ka lang." Pero habang tumatagal ay parang may kakaiba nang nangyayari sa kanilang dalawa. Iba na ang pagpapalitan nila ng tingin at ngiti. Si Angela ay halatang nang-aakit at si Daniel naman
ay halatang nagpapatukso. Hindi ko alam, Misteri, kung kailan talaga nagsimula ito. Pero habang tumatagal, ay palalim ng palalim ang landian nilang dalawa ni Daniel. Hindi na lang simpleng biruan. May kilitian na sa tagiliran, pagpapalitan ng mga makakahulugang tingin, mga makahulugang tawanan tungkol sa mga bagay na alam mong silang dalawa lang ni Angela ang nakakaalam. Tahimik lang ako, pero parang sinasaksak ang puso ko tuwing nakikita ko na ganito ang kinikilos ni Daniel. Ang akala ko, ako lang ang nakakapansin sa landian ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Art, isa sa mga mekaniko namin at isa sa mga pinakamalapit sa nobyo ko. Ma'am Mia, Ang seryoso at kabadong bungad niya sa akin. may narinig ako. Kinabahan ako sa tono niya. Tinitigan ko siya ng seryoso. Nag-aalangan pero handa akong makinig. O ikaw pala, Art. Ano yun? Ang tanong ko sa kanya habang hinahanda ko ang sarili ko sa maaaring maging napakasakit na balita niya. Kanina, narinig kong nagbubulungan si Angela at Sir Daniel. Napatigil siya. Halatang nag-iingat siya sa mga susunod niyang sasabihin. Umpisa pa lang ay nagpanting na agad ang tenga ko. Ano? Ang halos pasinghal kong tanong. Tinitigan ako ni Art. Nakita ko na pinipisil-pisil niya ang kanyang kamay at may pawis na tumutulo mula sa noo niya. Ma'am, narinig ko na nag-uusap si Sir Daniel at Angela. Plano nilang magkita mamayang gabi sa bakanting kwarto sa taas ng talyer. Ang dahan na sumbong sa akin ni Art. Parang napuno ang salop. Napatayo ako sa galit. Nag-aapoy ang aking dibdib. Gusto ko ring umiyak sa galit, pero hindi ito ang kailangan sa mga pagkakataong ganito. Kailangan ay tuso ka rin kung gusto mong makahuli ng mga ahas. Kaya't Misteri, huminga ako ng malalim. Art, Anong gagawin natin, ma'am? ang mahina niyang sagot. Samahan mo ko mamayang gabi. Tinitingnan ko siya ng maigi habang nilalabas ko ang cellphone ko. Sisiguraduhin ko na bukas magva-viral sila. Malamig ang hangin ng gabing iyon. Tahimik sa loob ng talyer at tanging ang papitik-pitik lang ng mapupunding ilaw sa hallway ang maririnig. Sinenyasan ko si Art na huwag siyang maingay habang dahan-dahan naming inakyat ang hagdan papuntang 3rd floor. Sa puntong ito ay hindi ko na alam kung ano ang mas malakas. Ang kaba sa puso ko na baka mahuli ko nga silang dalawa na may ginagawa, o ang puot na nararamdaman ko sa dibdib na nag-uudyok sa akin na gumante. Malapit na kami sa kwarto. Inilapit ko ang tenga ko sa pader pero wala akong marinig. Tahimik at walang kaingay-ingay. Kung ano-ano tuloy ang naglalaro sa isip ko ng mga oras na yon. Anong klaseng kababuyan na kaya ang tahimik na ginagawa ni Daniel at Angela? Nilabas ko ang cellphone ko at binuksan ko ang kamera. Inon ko ang video recording habang dahan-dahan kaming lumalapit sa nakabukas na pintuan. Nagtinginan kami ni Art bago ako dahan-dahang sumilip sa kwarto. Misteri, nakapatay ang ilaw
At ang tanging nakikita ko lang sa loob ay mga anino na galing sa liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ng kwarto. Humakbang ako ng dahan-dahan papaloob habang nagvi-video. Pagpasok ko ay saka ko narinig ang mahinang boses ni Angela. Tumaas ang dugo sa ulo ko. Pinakinggan kong maigi ang sinasabi nito. Pero imbes na halinghing, ay hinaing ang narinig ko. Nagulat na lang ako nang makita ko kung saan nanggagaling ang boses ni Angela. Nakahandusay siya sa malamig na sahig. Nakagapos ang kanyang kamay at paa. Balot ng matinding takot ang kaninang umaga lang pabebe niyang muka. Gumapang naman ang lamig sa katawan ko at nagtayuan ang mga buhok sa batok ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding kilabot nang makita ko na isa-isang lumalabas mula sa anino ng kwarto ang aming mga trabahador. Maya-maya lang ay unti-unting lumabas mula sa pinakamadilim na sulok ng kwarto, si Daniel. Nagtagpo ang mga mata namin, pero hindi ito ang Daniel na nobyo ko, Misteri. May kakaiba sa tindig niya. Hindi siya ganito katikas kung tumayo. Kalmado at dahan-dahan siyang nagsalita. Mia, Mababa ang boses niya. Malambing ang tono, pero ramdam ko ang bigat ng pagsasalita niya. kaya kita pinapunta rito. Kaya kita pinasamahan kay Art. Huminto siya sabay tingin ng nakangiti sa kasama ko na siyang kinagulat ko. Pinasamahan kay Art? Ang bulong ko sa sarili ko habang tinititigan si Art na parang kinakain na rin ng anino sa loob ng kwarto. Malaki ang ngiti niya at tumango siya kay Daniel. Tinitigan ko ang nobyo ko. Nag-aapoy ang mga mata niya. Kaya kita pinapunta dito dahil ikakasal na tayo. At bago mangyari yun, Naglakad siya papalapit sa akin. Misteri, hindi ako makagalaw. Nanginginig ang tuhod ko ng mga sandaling yun. kailangan mong malaman kung sino talaga ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong unti-unting nagbabago ang anyo ni Daniel habang lumalapit sa akin. Nagkapunit-punit ang damit niya habang lumalapad ang katawan niya. Dahan-dahan ring humahaba ang kanyang mga braso habang ang paa naman niya ay nagbago ng anyo na para bang nakabaligtad ito na katulad ng paa sa likod ng aso. Pagtingin ko sa mukha niya ay nagmistula itong mabangis na hayop. Parang asong ulol na may malalaking tenga na gumagalaw-galaw. Tinubuan siya ng mahabang buntot na parang latigo kung kumilos. Matatalim at mahahaba ang kanyang mga kuko. Nabalot ng napakabahong amoy na parang nabubulok na karne ang kwarto. At nang titigan ko siya, ay nagliliwanag ang mapupula niyang mata sa dilim. Napaatras ako sa takot. Pagtingin ko sa paligid, ay isa-isa na ring nagpapalitanyo ang mga tauhan namin. Nagpuputukan ang kanilang mga balat at maya-maya lang ay kamukha na sila ni Daniel. Kailangan mong malaman na sigbin kami, Mia. Ang kalmado pero mabigat na bigkas ni Daniel. Sa lahat sa kanila, siya ang pinakamalaki misteri at ang pinaka nakakatakot tignan. Matagal na kaming ganito. Mas matagal pa sa
pagkakakilanlan mo sa akin. Ako ang hari ng grupong ito at hindi sila mga trabahador ko lang. Sila ang pamilya ko. Napako ako sa kinatatayuan ko. Napatingin ako kay Angela. Nanginginig ito sa pagkakagapos niya. Bigla akong nakaramdam ng awa sa kanina lang ay kinamumuhian kong kahera ng talyer. Anong ginawa niyo sa kanya? Ang takot na takot kong tanong kay Daniel. Siya, Mia, ang pagsasaluhan natin mamaya. Ang malamig na sagot ng pinuno ng mga sigbin. Nakangiti ito at titig na titig sa akin. Katulad lang siya ng una kong asawa. Sinasamanta nila ang pagkahumaling naming mga lalaki sa kagandahan nila. Alam mo naman kung paano ko pinaikot-ikot ng dati kong asawa, di ba? Dahil alam niya na bulag ako dahil sa pag-ibig ko noon sa kanya. Alam ko na ilang lalaki ang kanyang naging kasiping sa mismong kama na tinutulugan namin. Pero ni minsan, hindi ko siya sinaktan. Hindi ko kayang tapusin ang buhay niya dahil alam kong kailangan siya ng anak namin. Dahil alam ko na magkaiba kami at kung dumating man ang araw na may tumapos ng buhay ko bilang isang sigbin, ay kailangan ng anak ko ng magulang na magpapalaki sa kanya. Napapikit si Daniel. Bumagsak ng kaunti ang mga balikat niya. At kahit na sobrang nakakatakot ang itsura niya ngayon, ay bakas na bakas sa kanya ang malalim na sugat sa puso niya na hindi pa naghihilom. Ang mga katulad niya, Mia, hindi kinaaawaan. Sila... Ang halos pabulong na sinabi ng sigbin. Sila ang pagkain natin. Biglang nanikip ang mundo ko. Para bang puputok ang ugat sa noo ko. Pagkain natin? Anong ibig sabihin nun? Hindi ako sigbin. Sa isip-isip ko. Umalulong naman ang mga trabahador namin. Dahan-dahan silang lumapit kay Angela. Baka sa mga mata nila ang pananabik na makatikim ng tao. Tumutulo ang laway nila sa sahig at ang matatalas nilang mga ipin ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi nila ako pinapansin. Tutok na tutok lang sila sa pagkaing nakagapos sa harapan nila. Si Daniel ay nakatingin lamang sa akin. Tinaas niya ang kanyang kamay na para bang niyayaya akong makipiging sa kanila. Kaya kita pinapunta rito para ikasal na tayo. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Gusto kitang makasama bilang reyna ng mga sigbin. Sa mga narinig kong yun, Misteri, namutla ako. Napaupo ako sa sahig. Nawala ang lakas ng mga binti ko. Huwag kang matakot. Ang sabi ni Daniel nang makalapit siya sa akin. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang na maging katulad ka namin. Na maging magkauri tayo. Kapag naging sigbin ka na, hindi ka na kayang saktan ng mga tao. Magiging makapangyarihan ka. At higit sa lahat, magiging pamilya na rin tayo sa wakas. Habang buhay tayong magsasama at walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Daniel, hindi ko kayang manakit ng tao. Nanginginig ang boses ko pero pinilit kong makasagot. Hindi ko kayang maging halimaw na katulad nyo. Napaatras ang hari ng mga sigbin. Umungol ito ng malakas. Mabilis ang tibok ng puso ko pero kailangan kong sabihin ang totoo.
Hindi ko kayang maging kaisa nila. Hindi pwede. Kaya't hinanda ko ang sarili ko. Alam ko na ito na ang katapusan ko. Ang tanging hiling ko lang ay sana mabilis lang ang pagkitil ni Daniel sa buhay ko. Mia, kung ito ang desisyon mo, pinapalaya na kita. Napatingin ako kay Daniel. Para itong natalo sa sugal. Bagsak ang balikat at puno ng pagmamahal ang mapupula niyang mga matang nakatitig sa akin. Hindi kita pipilitin. Mahal na mahal kita, Mia. At naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Ang nais ko lang naman sana kung piliin mo mang maging sigbi na katulad ko ay dahil yun sa ginusto mo ito. Katulad sana ng pagpili mo na mahalin ako. Tumulo ang luha sa mga pisngi ko sa sinabing yun ni Daniel. Umalis ka na, Mia, habang may oras pa. Kapag nagsimula na ang piging at hindi ka pasigbin, ay baka madamay ka. Buong pagmamahal na babala at utos sa akin ng nobyo ko. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad papunta kay Angela. Napapalibutan na ito ng mga halimaw. Umaalulong ang ilan sa kanila, dala ng sobrang pagkahayok sa laman, habang ang iba naman ay hindi mapigilan ang sarili nila at sinusubukan ng dilaan ang paa ng babae sa sahig. Tumayo ako at tumakbo papalabas ng talyer. Hindi ako lumingon. Hindi ko man lang tinignan kung may sumusunod sa akin. Parang sasabog ang puso ko sa naghahalong takot, pagod at lungkot. Sa isang iglap lang, iniwan ko ang buhay ko, pati na rin ang pangarap kong maikasal sa taong pinakamamahal ko. Umaagos ang luha ko habang hapong-hapo ang mga binti ko sa pagtakbo hanggang sa mawalan ako ng malay sa daan. Mabuti na lang at may nagmagandang loob na tulungan ako. Hindi ko sinabi kung ano ang dahilan ng pagkahimatay ko. Basta sinabi ko na lang na nagising akong nahandun na at wala akong maalala. Ngayon ay malayo na ako sa dati naming lugar misteri. Pilit ko pa rin kinakalimutan ang sakit ng nakaraan namin ni Daniel. Nakatira ako kung saan walang nakakakilala sa akin. Tahimik dito, mapayapa. Madalas akong nagmumuni-muni tuwing gabi. Pero minsan, kasabay ng simoy ng hangin, may maaamoy akong kakaiba na nagpapaalala sa akin sa iniwan kong nobyo at maririnig ko ang isang malambing at pamilyar na bulong. Mahal kita, Mia. Lagi mong tatandaan yan.